Trade package para kay Klay Thompson muling inilabas ng Warriors. Kelly Olynyk at George Niang tinatarget na rin ng Golden State. At isang dahilan para manalo ng championship si Curry, sinabi na. Isang napakalaking trade proposal ang ngayon ay pinag-uusapan ng mga NBA fans. At kapag ito ay nangyari, posibleng muling mabuo ang isa sa pinakasikat na tambalan sa kasaysayan ng Golden State Warriors, Stephen Curry at Klay Thompson. Pero hindi lang si Klay ang posibleng bumalik sa Bay Area. Kasama rin sa proposal ang dalawang mahalagang veterano ng Dallas Mavericks, PJ Washington at Daniel Gafford, na maaari magbigay ng bagong buhay sa Warriors. Ang proposed trade, makukuha ng Warriors Klay Thompson, PJ Washington, Daniel Gafford. Makukuha ng Mavericks, Jimmy Butler, 2027 first round pick, 2028 pick swap. Hindi lang ito tungkol sa nostalgia. Kung mangyayari ang trade, mas lalalim ang rotation ng Warriors. Projected starting five, Stephen Curry, Klay Thompson, PJ Washington, Draymond Green, Kristaps Porzingis. Bench unit, Daniel Gafford, Brendan Podziemski, Moses Moody, Yaxel Lendeborg, Guy Santos, Al Horford, Gary Payton II, Will Richard. Magkakaroon ng Golden State ng mas malakas na depensa, rebounding at interior presence. Mga aspetong naging problema nila nitong mga nakaraang season. Habang si Klay ang magiging sentro ng usapan, maaari sina PJ Washington at Daniel Gafford ang tunay na pinakamalaking upgrade. Si Washington ay isang versatile forward na kayang depensahan ng iba't ibang posisyon habang may kakayahang tumira sa labas. Samantala, si Gafford ay isang athletic rim protector na nagbibigay ng lob threat, shot blocking at matinding rebounding. Eksaktong klase ng center na matagal nang kailangan ng Warriors. Ayon sa ulat, nais umano ng Mavericks na magkaroon ng mas malaking salary cap flexibility habang binubuo nila ang kanilang batang core sa paligid ng Cooper Flag. Sa proposal na ito, makukuha nila ang expiring contract ni Jimmy Butler at dagdag na first round pick habang nababawasan ang kanilang long-term salary commitments. Bagamat nakakatuwang isipin ang pagbabalik ni Klay Thompson sa Golden State, proposal lamang ito at wala pang indikasyon na may seryosong negosasyon sa pagitan ng Warriors at Mavericks. May ilang hamon din. Kakailanganing isuko ng Warriors si Jimmy Butler at isang mahalagang first round pick. Kailangang pumayag ang Mavericks na bitawan ng parehong PJ Washington at Daniel Gafford sa iisang trade. Hindi rin malinaw kung handa ang Golden State na kumuha ng mas mahahabang kontrata kapalit ng expiring deal ni Butler. Kung mangyari ang trade na ito, muling magsasama sina Stephen Curry at Klay Thompson habang magkakaroon ng Warriors ng dalawang batang impact players sa frontcourt. At ngayon, habang tahimik pa rin ang off-season ng Golden State Warriors, unti-unti nang lumalabas ang mga posibleng veteran additions na maaaring makatulong sa koponan bago magsimula ang 2026-27 NBA season. Ayon sa NBA insider na si Jake Fisher, interesado ang Golden State na kunin ang dalawang veteranong free agents na sina Georges Niang at Kelly Olynyk. Limitado na ang salary cap ng Warriors kaya halos veteran minimum contracts na lamang ang kaya nilang ialok. Sa halip na maghabol ng superstar, layunin ngayon ng front office na palalimin ang roster at bigyan ng mas maraming suporta si Stephen Curry. Isa sa mga pangunahing target ay si George Niang, isang 33 anyos na forward na kilala bilang mahusay na 3-point shooter. Noong nakaraang season nagtala siya ng 12.1 points, 3 rebounds, 1.6 assists, 44% field goal, 41.3% 3-point shooting. Hindi man siya superstar, malaking tulong ang kanyang shooting upang magkaroon ng mas maraming espasyo sa opensa para kina Stephen Curry at Kristaps Porzingis. Bukod dito, may sapat siyang karanasan at kayang maglaro sa parehong forward positions. Kung hindi makuha si Niang, isa pang option ng Warriors si Kelly Olynyk. Isa siyang veteranong big man na kayang bumanat mula sa labas at mahusay ding passer para sa kanyang posisyon. Noong nakaraang season, nagtala siya ng 3.2 points, 1.8 rebounds, 1.2 assists, 49% field goal shooting. Bagamat hindi na siya ang dating productive scorer, maaari pa rin siyang magsilbing reliable backup sa frontcourt dahil sa kanyang basketball IQ at karanasan sa iba't ibang NBA teams. Kung pagbabasehan ng pangangailangan ng Golden State, mas kapaki-pakinabang si Georges Niang. Mas mahusay na shooter, mas malaking offensive impact, kayang maglaro bilang stretch forward sa sistema ni Steve Kerr. Samantala, si Kelly Olynyk ay magiging magandang insurance sa frontcourt kung kailangan ng dagdag na size at playmaking. Sa ngayon, wala pang opisyal na kasunduan sa pagitan ng Warriors at alinman kina Niang o Olynyk. Interes pa lamang ito mula sa Golden State habang patuloy nilang hinahanap ang pinakamagandang veteran additions para kumpletuhin ang roster.
Kung may pipiliin ng Warriors, maraming naniniwala na mas malaking maitutulong si Georges Niang, lalo na sa pagbibigay ng shooting at scoring support kay Stephen Curry habang nag-aahanda ang koponan para sa panibagong season. At ngayon, sa halos 2 dekada, iisa lang ang jersey na sinuot ni Stephen Curry, ang Golden State Warriors. Kasama niya ang Warriors sa 4 na NBA championships at naging mukha ng isa sa pinakadakilang dynasties sa kasaysayan ng liga. Pero ngayon, tila na sa pinakamahirap siyang sitwasyon ng kanyang karera. Kung mananatili siya sa Golden State, may pagpapatuloy niya ang pagiging isang lifetime Warrior. Ngunit kung tunay niyang hangad ang ika-5 kampyonato, marami ang naniniwalang baka kailangan na niyang humiling ng trade. Sa papel, marami pa rin kilalang pangalan ng Warriors: Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green, Kristaps Porzingis, ngunit marami ring tanong ang bumabalot sa roster. Si Jimmy Butler ay magbabalik mula sa seryosong injury. Si Draymond Green ay nasa huling yugto na rin ng kanyang career. Si Kristaps Porzingis ay patuloy na may injury concerns at mawawala pa si Moses Moody sa buong season. Dahil dito, maraming analysts ang naniniwalang mas malaki pa ang posibilidad na maghabol ang Warriors ng playoff spot kaysa maging tunay na title contender. Para kay Curry, hindi lang basta basketball ang Golden State. Ito ang organisasyong nagtiwala sa kanya noong draft. Dito siya naging 2-time MVP. Dito niya binuo ang Splash Brothers kasama si Klay Thompson. Dito rin niya napanalunan ang 4 na NBA championships. Kaya kung sakaling humiling siya ng trade, hindi lang yon simpleng basketball decision. Isa itong emosyonal na desisyon para sa isang manlalarong buong karir ay inialay sa iisang koponan. Bagamat may mga opinyon at haka-haka na dapat nang humiling ng trade si Curry, wala pang anumang ulat na nagsasabing gusto niyang umalis sa Golden State. Sa katunayan, maraming ulat nitong off-season ang nagsasabing hindi magre-request ng trade si Stephen Curry. Hindi rin siya itinuturing ng Warriors na trade candidate. Parehong kampo ay interesado pang pag-usapan ang panibagong contract extension. Sa ngayon, opinyon lamang ang nagsasabing dapat nang humili ng trade si Stephen Curry. Ang realidad ay nananatiling committed si Curry sa Warriors at committed din ang Warriors na ituloy ang pagtatayo ng koponan sa paligid niya. Ngunit kung muling mabigo ang Golden State sa darating na season at hindi pa rin maging championship contender, posibleng mas lumakas ang mga usap-usapang ito sa hinaharap. Ang malaking tanong ngayon, mananatili bang tapat si Stephen Curry hanggang sa kanyang pagreretiro o darating ang panahon na pipiliin niyang habulin ang ika-5 kampyonato sa ibang koponan? Sa ngayon, wala pang senyales na pipiliin niya ang huling opsyon. At yan ang mahahalagang balita ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa mga susunod pang NBA updates. Peace out!